Mga kwento ng lagim. Limang araw simula ngayon ay papanaw na ang inyong anak kapag hindi mo siya natulungan. Hali kayo sa loob ng bahay at aalamin natin sa tawas kung ano ang gagawin mo para matulungan mo ang anak mo na hindi matuloy ang kanyang maagang pagpanaw. Nakakapangilabot na hula ng matanda sa palad ng bata. Dahil sa sinabi ni Apo Kidlat ay hindi napigilan ni Aling Melissa ang umiyak kasi sa lahat ng mga hula nito ay wala pang hindi nangyari at natupad. Kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay kasi alam nila na tumatakbo ang oras. Kaya dapat na nila itong mapigilan bago pa may mangyaring masama sa kanilang anak. Bago pa sila nagsimula, ay kumuha muna ng maliit na planggana na may tubig ang matanda. Pagkatapos ay sinindihan niya ang itim na kandila. At pinatong niya ang isang kutsara na may tawas na tila isang batong puti. Pagkatapos noon ay nilagay na niya sa dulo ng apoy ng kandilang itim. Nang matunaw na ang tawas sa kutsara ay nag-uusal na siya ng sagradong dasal na nagmula sa itim na libro. Pagkatapos ay tinapon niya iyon sa plangganang may tubig at muling nag-usal ng sagradong dasal habang dahan-dahan niyang inaangat ang tawas na bumubuo ng kakaibang hugis. Nakikita ko dito sa binubuo ng tawas na may hugis manok na may kasamang tao na putol ang isang paa. Subalit, nagtataka ako kung bakit nakikita ko sa manok na ito ang inyong anak na lalaki na magkarugtong ang kanilang mga buhay. Hindi kaya kakambal ito ng anak na hindi ninyo napansin na may kakambal pala siyang manok nang siya ay isinilang? Tugon ng matanda na kinabigla ng mag-asawa dahil pareho sila ng iniisip na ang taong walang paa ay iyong albularyo na si Indo. Kilala ko na kung sino ang taong putol ang isang paa, Apo Kidlat. Siya ang nagpaanak kay Melissa. Ako rin ang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng isang paa. Matagal ko na siyang hindi nakikita sa lugar namin. Kung totoo man na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang anak namin, saan ko siya matatagpuan? Sabat ni Paing nang malaman niya na si Indu talaga ang hinahanap nila kung bakit nagkakaganon ang kanilang anak. Malayo na siya dito sa lugar natin. Sa ngayon ay nakasakay na siya sa lumilipad na bagay katulad ng isang eroplano. Iyon ang nakikita ko sa mga tawas na nabuo. Kaya Paing, magmadali ka na. Kailangan mo nang makuha ang kakambal ng inyong anak bago pa maging huli ang lahat. Turan muli ng matanda sa kanilang dalawa.
Saan kaya pupunta ang albularyo na si Indo? Hindi naman siya lumalayo sa lugar natin. Huwi ka naman ni Aling Melissa habang luhaan na ang kanyang mga mata kasi hindi talaga niya akalain na may kakambal ang kanyang anak at isa pa iyong manok. Kung ang tinutukoy po ninyo ay si Tatay Indo, ang putol ang isang paa na sabungero ay lumipad na po sila patungo sa Maynila. May big time derby po kasi na magaganap roon at ang lahat ng mga sikat na sabungero ay makikita roon at isa na doon si Tatay Indo. Biglang sabat ng anak ni Apo Kidlat kasi isa din itong sabungero at hinahangaan niya ang lahat ng manok ni Indo kasi malalakas ang mga ito at winning line lahat kaya lagi itong nananalo sa sabungan. Kung ganoon Paeng, tumungo ka na sa Maynila. Dalhin mo itong mutya ng talabong para madali mong matunton ang hinahanap mo. Isipin mo lang ang mukha ng taong hinahanap mo at dadalhin ka na niya sa lugar na iyon. Malalaman mo rin kung malapit ka na sa kanya kapag nagliwanag ang bagay na ito. Uwi ka ng matanda kay Paeng habang inaabot nito ang tela batong pabilog. Ano ito, Apo Kidlat? Kakaibang bato, parang itlog lang ng manok. Matutulungan ba talaga ako nito? Pangambang tanong ni Paeng kasi ang tingin lang niya rito ay ordinaryong bato lang ito. Hindi yan bato. Itlog talaga iyan ng ibong talabong. Iyong nakikita ninyo sa mga ilog at madalas pumapatong sa likuran ng kalabaw. Yan ang itlog niya. Bibigyan ka niya ng lakas at pambihirang swerte para madali mong mahanap ang hinahanap mong bagay o tao. May kakayahan din iyan ng pagkabulag na hindi ka namamalayan ng inyong kalaban na nasa harapan ka na nila. Pagpapaliwanag ni Apo Kidlat kay Paeng kasi kailangan talaga niya ito sa kanyang paglalakbay patungo sa Maynila. Dahil na rin sa mga sinasabi sa kanya ni Apo Kidlat ay naiingganyo siyang dalhin ng mutya na iyon at agad niyang sinabit sa kanyang liig. Nag-ambag-ambag na silang lahat ng mga aswang sa lugar na iyon upang may magamit na pera si Paeng patungo sa Maynila. Kaya hindi na sila nahirapan pang maghanap ng pera. Kaya agad nang tumungo sa airport si Paeng upang makapunta agad siya sa Maynila. Kasi kaunting oras na lang ay mamamatay na ang kanyang anak kung hindi niya makikita agad si Tatay Indo na may hawak ng kanyang isang anak sa anyo ng isang manok. Samantala, nakarating na si Tatay Indo sa malaking arena na pagmamay-ari ni Atong Ang. Doon ay nakilala niya ang mga bigating mga sabungero tulad ni Biboy Enriquez, Gengen Arayata, Arnold de la Cruz, Edwin Arañez, Arman Santos, Frank Berin, Patrick Antonio, Sunny Lagun, Ray Briones, at si Atong Ang. Ang lahat na nandoon ay nakikilala niya ng personal na dati ay sa pangalan niya lang ito nakikilala. Subalit,
Ngayon ay kasama na niya itong nakaupo sa private room habang nakatingin sa mga manok na naglalaban sa loob ng arena. Grabe ang mga manok mo, Tatay Indo. Halos maubos na ang pera namin dito, pero hindi ka pa rin namin matalo-talo. Ano ba ang linyada ng manok mo? At sobra ang lalakas. Biglang wika ni Patrick Antonio sa matanda. Oo nga, may away sa taas at may away din sa baba. Halos hindi na nabibitawan ang mga manok namin. Kapag hindi pa namamatay, lalong-lalo na kapag nagsimula ng pumalo ang mga manok mo, hindi na talaga mapipigilan pa. Sabat din ni Atong Ang habang hangang-hanga siya sa pinamamalas ng mga manok ni Tatay Andong. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.